At ang mamumuna po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagdiriwang natin ang unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan na pag-alala naman sa pagsilang ni Jesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Atin pong sisindihan ngayon ang unang kandila ng korona ng Adbyento. Ama naming mapagmahal, pinasasalamatan ka namin sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan na gumagabay at tumuhubog sa amin. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng bansa. Pagpalain mo kami sa pagsisindi namin ng mga kandila ng korona ng Adbyento. Naway ang liwanag nito ang maging tanda ng pangakong katubusan kay Kristo. Pumarito nawa siya at huwag magluwat.
Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayan, mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka'y nagsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas, sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo,
upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo, may mga kerubin. Kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami. At ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansa makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal,
panawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang Verbong nagkatawang tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay niyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanya, anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglaang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po'y nagsisimula para sa ating paglalakbay para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus, ang kanyang naging unang pagdating. At atin pong inaasam na muling bumalik si Hesus para sa atin pong kaligtasan. Gusto ba natin talagang bumalik si Hesus? Alam niyo ba talaga ang kahulugan ng kanyang pagbabalik? Kaya maganda na mapagnilayan natin ng mabuti. Ngayon po ay nasindihan na natin ang unang kandila ng 4 na kandila ng korona ng Adbyento. Sabihin niyo nga po, korona ng Adbyento. Yan po ay sumisimbolo din sa 4 na linggo nating paghahanda. Pinagkakagitan sa atin ng ipinahayag ng Ebanghelyo na maging handa tayo. Mayroong 4 na linggo. Sapat yan na ibinibigay sa atin para kung sakaling dumating si Kristo ay talagang handa tayo. Pero siyempre, isi-celebrate natin yung kanyang unang pagdating, yung birthday niya, yung kapanganakan niya. Malinaw po? Kaya nga, ang paanyaya, maglakbay tayo. Simulan natin hanggang sa dulo. Hindi tayo po pwedeng ngayong linggo, sa susunod wala tayo, sa susunod na linggo present, sa susunod na linggo wala na naman tayo. 4 na linggo na paghahanda para mas ma-feel natin na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay talagang makuha mo yung mensahe na binibigay sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka na. Pero ngayon po ba na pumasok na tayo sa buwan ng Disyembre, ano ba ang inyong naging attitude? Ano ba yung naramdaman ninyo? Pressure ba kayo? Naku, December na. Pressure na ba dahil sa mga sinasabi ng mundo na dapat gawin na hindi naman sinasabi ni Kristo? Ang sinasabi niya, maging handa kayo. Hindi niya sinabing maghanda kayo ng pagkain, maghanda kayo ng lechon, maghanda kayo ng damit, maghanda kayo ng kung ano-ano mga palamuti. Bagamat yung mga decorations natin, yung ginagawa ninyo sa bahay, mga Christmas tree, mga parol na isinasabit, malaking tulong lang yan. Kaya nga ito ring kandila dito, gabay lang sa atin yan. Pero hindi tayo dapat nakafocus doon na kadalasan nakakaligtaan natin ibigay talaga yung hinihingi na paghahanda para sa atin. 4 na linggo. Ano ba yung paghahanda na dapat mong gawin? Taon-taon na lang ginagawa natin ito. So, sa unang kandila ba, naiisip mo na ba ngayon, sino kaya ang kailangan mong patawarin? Sino kaya ang kailangan mong hingan ng tawad? Baka kasi iniisip mo lang ngayon, sino ang reregaluhan mo? O kaya naman, sino kayang magbibigay ng regalo sa akin? O kaya, naku, may sindi na ng kandila. Saan kaya ako magtatago sa mga inaanak ko? Yan ba? Kaya tuloy, ang Pasko, imbis na maging masaya, yung ina-anticipate natin, ay nagkukos pa ng stress sa karamihan kasi ang pinoproblema nila, wala kang pambigay, wala kang panregalo, wala kang panghanda. Hindi pa dumadaan yung mga uutangan ninyo. Yun ba talaga yung sinasabi sa atin na paghahanda? Sipin na mabuti, no? Sana po, unti-unti rin, mabago natin yung ating kaisipan, yung mindset natin. Hindi kinakailangan bumili ng bagong damit kapag Pasko. Pwede naman January, pwede naman February, pwede naman March. Bakit kailangan December bago?
Pag hindi nakabili ng bago, malungkot ang Pasko. Kailangan ba talaga maghanda ka ng bonggang-bongga kapag Pasko? Ba't di mo gawin sa June? Ba't di mo gawin sa September? Kailangan ba talaga bonggang-bongga? Kung wala naman talaga, bakit mo pipilitin? Na parang dun ba nakasalalay ang magiging kasiyahan? Dun ba nakasalalay yung kung paano kayo magsi-celebrate? Kadalasan, kaya mga kalalakihan, mga tatay, pinaghahandaan, pambili ng pundador, emperador. Pagdating ng araw, yan, mga praning. Sira din naman yung Pasko. Sira yung pagdiriwang. Yung pinakadahilan kung bakit tayo may pagdiriwang, wala. Nawala na naman sa picture. Nakafocus lagi doon sa pangangailangan natin, material na bagay. Hindi natin sinasabi na bawal na mag-celebrate kayo, bawal magluto, bawal gawin nyo lang espesyal, di ba? Espesyal to eh. Kasi po pwedeng maging espesyal dahil ipaparamdam natin na ito ang unang Pasko. Ito yung unang pagdating ni Jesus. At po pwede rin, ito ang huling Pasko ko. O di kung huling Pasko na, gawin na nating masaya. Gawin na nating espesyal. Di natin alam kung aabot pa tayo ng New Year kasi po pwedeng dumating na si Jesus sa Pasko o bago magpasko. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huling Pasko mo na to. Ha? Ayaw? O pwede, di ba? Last year, sino yung mga kakilala niyong wala na sa darating na Pasko? Yung realidad po, wala na. Mayroon tayong mga kakilala, wala na. Hindi na makakasama sa Christmas party, wala na sa exchange gift. Wala na. Diba? Laging gano'n. Kaya nga sinasabi, maging handa kayo. Kung sakali, dumating na si Jesus, o ano gagawin? Mabubulaga ka na naman? Masosurprise ka na naman na hindi ka handa? Isang buong taon sinasabi sa atin. Bakit ba nape-pressure? Dati po, nung ako'y nagtatrabaho pa, ayoko ma-pressure ng December. January pa lang naghahanda na ako. Alam ko naman kung ilan yung pamangkin ko. Alam ko naman kung ilan yung kapatid ko. Alam ko kung ilan yung bibigyan ko. Di January, magsiset aside na ako. January, February, March, November tapos na. Settled na lahat. Ang kailangan na lang, sarili ko. Ihanda yung sarili. Makapagsisi, humingi ng tawad. Kasi yun ang pinakadahilan eh. Yung maligtas tayo ni Jesus. Hindi siya nagpunta para magbigay ng problema. Isinilang siya at babalik siya para magbigay ng solusyon sa atin. Magbigay ng kaligtasan. Ilang taon na, diba? Tumanda na tayo, hindi mo pa ma-manage. Kaya pag pumapasok ang December, imbis na maging masaya, malungkot ka at namomblema ka, naku, December na. Imbis na, salamat, December na. Hindi ka kasi natututo. Pag December, mahal ang hamon. O di bumili ka na, October pa lang, bumili ka na. Bawal sa budget, bawal sa kung diyan kasi nakatuon eh, na dapat pag simbang gabi, okay ka na dapat eh. Anong iminumulat natin sa mga kabataan, sa mga bata? Subaybayan po natin habang sinisindihan, bago makumpleto ang 4 na kandilang ito, sana po hindi lang tayo physically ready o prepared, spiritually, emotionally, handa tayo kung sakaling dumating si Kristo sa oras na ito, sa taong ito, sa pagdiriwang natin. O pwede, ito
yung attitude natin, ito ang unang Pasko natin at po pwedeng ito na ang huling Pasko natin sa mundong ito, ang susunod sa langit na tayo. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Ama na turuan tayo maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral na ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri, pagsubok at pag-uusi. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, iligtas mo kami anak. O Jesus na aming mahal, ngayon at magpapakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Sa iyo'y maglilingap.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, sana masuportahan nyo din po ang kalendaryo ng ating parokya, ang larawan o imahe ng Mahal na Birhen ng Soledad. Tugulatin nyo po yung inyong mga inaanak, no, yung mga magulang nila, ito po ang ipanregalo ninyo. Maiba naman po para sa taong ito. Para pwede pong ipa-frame yung image ng Mahal na Birhen ng Soledad pagkatapos po ng taong 2024. Yung bayad pwedeng to follow. Mamasko muna kayo, pero tiyakin ninyong bago mag-January, bayad na. Dahil kung hindi, baka ito na talaga ang huling Pasko ninyo, no? Nang hindi nyo binabayaran. Okay. Salamat po at looking forward sa ating pong mga gawain na sa mga susunod na araw at naway mas mapalalim nito ang ating pong pananampalataya sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad. Pagsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga